our good Senate President Pro Tem, Senator Jinggoy Estrada, would yield to some clarificatory questions coming from this representation, Mr. President. Gladly, Mr. President. Mr. President, at the onset, may I just put into the records of this August chamber my sincerest thanks and gratitude to our dear colleague, who is not only a colleague of ours here in the Senate, but also who hails from the industry na malapit po sa kanyang puso, sa industriya ng pelikulang Pilipino. Bihira po sa mga nakikita natin ngayon sa industriya ang may ganitong karakter para i-expose, Mr. President, ang ganitong uri ng mga bagay na tinatouch, Mr. President, yung napakahalagang karakteristik ng isang Pilipino, yung moral fibers ng ating bansa, Mr. President. Mr. President, sa unang katanungan, Mr. President, may I know, Mr. President, if the good gentleman from San Juan would gladly educate this representation, because insofar as streaming is concerned, Mr. President, meron po bang ahensya ng pamahalaan na talagang nagbabantay, nagre-regulate, o wag na natin sabihing nagre-regulate, Mr. President, nagbabantay na lamang para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Sapagkat sa aking pong pagkakaalam, sa payak na aking nakuhang mga impormasyon, yung television or movies na pinapalabas sa mga theaters, meron pong MTRCB, pero hindi naman ito nire-regulate, no? Nagre-rating lang po ito. When it comes to streaming po ba, meron po, Ginoong Pangulo, na ahensya ng pamahalaan na talagang nakatutok para bantayan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating pong mga kababayan? Well, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, Ginoong Pangulo, na wala hong ahensya de gobyerno ang pwede mag-monitor nitong mga pinalalabas nitong sa streaming platform. Lalong-lalo na po yung MTRCB, hindi po sakop ng kanilang mandato ang pagmamonitor ng mga streamline platforms sa social media. Nakakalungkot, Mr. President, because if that is the case, in some countries, Mr. President, when you enter the country and you try to get connected to the internet, for instance, talagang wala ho no? In some countries. For example, let me share my experience. When I was in Vietnam, Mr. President, may ilang lugar po doon na wala Hindi ka maka-access whatever you do, whether internet or cellular network, hindi ka makapasok. Parang yun, medyo mahigpit na po yun. Pero sa atin, Ginoong Pangulo, any Tom, Dick, or Harry can actually access itong Viva Max. Even the minors, Mr. Even President? the minors can easily access any streamlined platform, especially itong mga Viva Max, itong mga porn sites. Ipepekein mo lang yung edad mo, sasabihin, how old are you? Sasabihin mo lang 18, 20, pwede ka na pumasok. Kahit 12 years old ka lang, pwede ka na pumasok. Yan po anong nakakalungkot. Are you saying, Mr. President, distinguished colleague, wala ho ni kahit anong mekanismo? I don't think so. Itong streamlining apps na ito na mag-check whether or not totoo o hindi. Yeah. Yung Wala. pumapasok? I think they only ask for your age, for your name, or etc. And then you can put there na I am of age, I am 20 years old, I am 25 years old. Kahit minor de edad ka ba, pwede mong you can gain easy access dun sa mga sites na yan. Mr. President, sino ho ang pupwedeng magprotekta sa ating mga kabataan na itinuturing ng ating konstitusyon, ng ating mga ninuno, ng mga nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng ating bayan, na itinuturing hindi lang pag-asa ng bayan, kundi may-ari ng kinabukasan? Sino ho ang pupwedeng magprotekta? Mr. President, Senado na lang po ba? Kung ganito po ang sitwasyon, because our Constitution, Mr. President, is very clear. The 1987 Constitution states the role of the state to promote the youth's moral well-being. Nasa Section 13, Article 2 po yan ng ating Constitution. Sino ho ang pwede nating kalampagin para maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan, Mr. President? Well, sa ngayon, ang pwede nating sabihan ay yung MTRCB. Dahil yun po ang gusto nila magkaroon ng control or regulation dito sa mga tinatawag na online streaming apps, no?
Dahil siguro sila lang siguro yung the appropriate agency na pwedeng mag-regulate at mag-monitor dito sa mga streamlined platforms na ito. Mr. President, I have to confess in front of our idol presiding officer, I have never seen a Viva Max movie, Mr. President. So, please allow me to ask this question. Ito ho ba ay the same as the movies being shown in theaters, Mr. President, with what? An X-rated movie, etc. May pinapakita ba dito na hindi talaga kanais-nais na makita o dapat ma-rate man lang? Dahil dito sa mga theaters natin, Mr. President, I remember I was with my daughter and we're trying to watch a movie, a Marvel movie, and because there's violence, kahit anong gawin mo na pakiusap, hindi ka makakapasok doon sa theaters, Mr. President. Kahit na ako'y talaga innocently asked this question to the theater guards, Mr. President, na nandito naman yung tatay, nandito naman yung parent. Can we be allowed to watch a Marvel movie, Mr. President? Pero kahit anong pakiusap ko, hindi ko talaga kami pinapasok. And I admire the tenacity of the guards or those personnel manning the theaters, Mr. President. Pero dito po, Mr. President, ano bang difference nitong movies na ipinapalabas dito sa Viva Max, Mr. President? Once the MTRCB rates a movie, if it's rated X, kahit kailan, hindi ho pwedeng ipalabas sa sinehan yan. Sa publiko. Sa publiko. Now, kung ang MTRCB nag-rate ng R18, minsan nakakalusot yan, no? But of course, the movie owners are very strict. Kailangan siguro yung ID na above 18 years old ka. Pero ano nangyari doon sa isang pelikula, I forgot what movie that was. Mr. President, may araro kayong pinakitang... Unang tikim ba yun? Unang whatever? Unang tikim. Nakalusot sa isang sinehan na nirate ng MTRCB na R18. Nakalusot sa sinehan, pinapakita lahat, no? May pumping scene, may breast exposure, may butt exposure. Talagang, alam mo, nang malaswang-malaswa talaga. So siguro, ang dapat gawin ng MTRCB, suspendehin o isara yung sinehan na nagpalabas ng ganitong klaseng malalaswang pelikula. Mr. President, I remember, and we were then a member of the House of Representatives representing Sibak Party List in 2004. We had a consultative meeting with theater owners to disallow showing of this so-called, for me, I would say it's already pornographic films, Mr. President. And during that time, the SM Schumart themselves made that decision not to show this kind of films. So my next question, Mr. President, is that yung MTRCB po ba, naa-allow sila to rate the movies being shown or being accessed in this streaming apps, Mr. President? No, Specifically itong they Viva do not have Max? any control or they do not have any control or regulation dito sa ating mga streamlined platforms, dito sa mga apps. Wala ho silang mandato, hindi ho sakop ng kanilang mandato. That is why what they are proposing in the bill, itong sa bagong bill na I think Ng pagbobotohan MTRCB. natin ngayon, na isama na yung live streaming katulad nitong Netflix, itong Viva Max, etc. etc. I agree, Mr. President, and I can't wait to vote for it while we are so blessed that at this point in time, yung MTRCB chair ay talagang naninindigan kung ano lang yung tama. Mapagalitan man, hindi man popular, talagang ginagawa kung ano yung tungkulin nila bilang MTRCB. But Mr. President, this is alarming because you are saying na any Tom, Dick, or Harry, even students, even minors, Mr. President, mismong mga anak natin, po pwedeng maka-access nito, yung mga minors. Ang next question ko, Mr. President, pagka ba uma-access sila nito, nagagamit nila itong mga apps na nagdaan din sa Kongreso, yung prangkisa, kagaya for example, kung ikaw ay Globe, yung GCash mo, magagamit mo dito.
Paymaya mo, magagamit mo dito. Ito bang mga ito, magagamit mo dito. At sila din po ba, meron ba silang mekanismo rin para i-check na ito'y ginagamit ng isang minor na gumagamit ng hindi karapat-dapat o hindi angkop. And I will use that word in Tagalog, hindi angkop doon po sa kanilang age na ma-access ang ganitong mga klaseng pelikula, Mr. President. Tingin ko wala ho silang mekanismo. Kunwari ako meron akong GCash, siguro hindi na siguro magtatanong ang kumpanya kung ilang taong ka na. I don't think they have any system or mechanics to do so. No, palagay ko wala ho silang paraan para i-monitor kung minor de edad ka ba o sapat ba edad mo para makanood nitong mga applications nito. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo, sapagkat kita-kita na lang talaga pala. Yung gano'n na lang ba yung sinasabi natin dito, Mr. President? Basta That's how it is, kumikita. Mr. President. Kita-kita na lang. And if that's the case, Mr. President, I am not even thinking twice to revisit the franchises that we have given to these companies, Mr. President. Because I remember, I once stood here in this August chamber to question, for example, yung mga GCash na yan, etc., na tumataya doon sa mga isabong. Ang dami na hong nagpakamatay doon sa isabong. Ang dami nang nabiktima. Mga 16, 14 years old, doon po sa Davao, nakita natin, kalahating milyon, bigla may utang yung bata. Bakit? Hindi kasi na-check Nakakapagtaya na po sila. Ngayon, Mr. President, kung ganun po, dapat siguro, would you agree with me na i-revisit natin yung mga prangkisa na ibinibigay natin doon sa mga kumpanya na pinagkakakitaan ito sapagkat nung time na diniscuss natin yung kanilang mga prangkisa, wala pong mga ganito na mekanismo. Wala rin pong ito, Mr. President, na discussion as to whether or not they can actually use this to gamble, to pay for live streaming or streaming apps na kung saan nagpapakita ng mga malalaswang pelikula na na-access din ng mga minor de edad, Mr. President. Well, I strongly support you. I do not have any quarrel with that. I do not have any objection with that. But I just would like to remind the good gentleman, ito mga GCash, Globe, Smart, ito lang yung it is just a means to pay the subscription of this particular application, katulad nga nitong Viva Max, itong mga isabong na ito. But of course, I will in due time I will support your proposal, Mr. President. Thank you, Mr. President. For me, it's just that we feel that there is some sort of responsibility we are giving to these companies. Hindi naman pwedeng absolute yung ibinibigay natin na kapangyarihan na you can do whatever you want. In fact, Mr. President, I am about to defend the franchise of Meralco today, supposed to be. And that's been my principle, Mr. President. We cannot allow creeping franchises to be given to any Tom, Dick, or Harry na wala ng responsibilidad. Mr. President, before I go to another topic, I can see Senator Pia Cayetano on the rostrum. I think she's seeking the floor, and I'm more than willing to yield for her intervention, Mr. President. But